Nasa pribadong silid niya si Logan, nakatayo siya sa tapat ng bintana at nakatanaw sa kawalan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng binata. Things were different these past few days. He's different from the Logan he knew, pati mga kaibigan niya ay nahalata iyon. Hindi na siya katulad ng dati, he usually goes to a bar after work tapos may bitbit na siyang babae paglabas niya. He gave out a sigh, Camilla brings out the best of him. Napalingon siya nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa roon si Benjamin, ang kanyang personal assistant, secretary at best friend rolled into one. Isa ito sa mga taong mapagkakatiwalaan niya. Simula pagkabata ay kasama na niya ito. Boss, kailangan nating bumalik ng Manila. Darating ang mommy niyo, at nagdemand na ikaw daw ang sumundo sa kanya. Hindi ka raw pwedeng tumanggi, Benjamin said. Bakit ako pa? Andan naman si Conrad o kaya Larsen? Tanong niya dito. Wala na siyang sinabi eh. Basta kailangan daw kayo ang sumundo. Okay. What's my schedule for today? May meeting ka with the town mayor this 11 o'clock tapos kinancel ko na yung meeting mo with Mr. Ching. Mamayang alas 3 kasi yun pero kailangan na nating lumuwas ng maaga, para sunduin ang mommy nyo. Alas 2 ang dating niya sa airport. Okay, ipahanda mo na lang ang sasakyan kay Mang Felsen. Diretso na tayo ng Manila after my meeting with the mayor. Sige, alis na ako, sagot nito tsaka tumalikod. Ngunit hindi pa ito nakakalabas ng pinto nang lumingon ulit sa kanya. Huwag mo din kalimutang magpaalam sa baby mo. Naroon ang mapanuksong ngiti sa mga labi nito. Sira, aniya dito. Umalis ka na bago ka pa mawalan ng trabaho. Says who? But kidding aside, you should talk to her. Maganda ang epekto niya sa'yo kaya umayos ka. Baka pagbalik mo dito may iba na siyang kasama. Napakaganda pa naman niya, sige ka, kibot balikat na sabi ni Benjamin sa kanya. Naroon ang concern sa mga mata nito. Baliw ka talaga, umalis ka na nga. Kapag ako hindi talaga sinagot ni Camilla, malilintikan ka sakin, naiinis na niyang baling dito. Sa loob-loob niya ay naroon din ang takot na baka may ibang gusto ang dalaga, at hindi siya sagutin nito. Alis na ako, lover boy, tudyo pa din ni Benjamin sa kanya. Hindi na niya sinagot ito, at bahagya na lang tumango. Baka humaba pa ang usapan dahil sa kalokohan nito. Ayaw man niyang pakaisipin ang sinabi ni Benjamin kanina, hindi pa rin niya mapigilan ang mag-alala, na baka hindi siya sagutin nito. Lalo na at may ibang mga babae na hayagan ang paghanga at paghahabol sa kanya. Kung dati pa siguro, matutuwa siya at ipagyayabang ang mga babaeng iyon, pero iba na ngayon. Napagod na siya na ganoong set-up, ang papalit-palit ng babae. Gusto na lang niya ngayon ay tahimik na buhay kasama ng taong mahal niya. Sana nga lang talaga ay bigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na ipakita ang tunay niyang nararamdaman sa dalaga. Inaayos niya ang kanyang mga gamit, at mga papeles na kakailanganin niya. Para sa susunod na meeting niya. Bandang alas 10 ay umalis na siya para sa meeting with the town's mayor. May proyekto silang pag-uusapan tungkol sa pagbibigay niya ng opportunity, sa mga taong naninirahan malapit sa ipinagagawa niyang hotel resort. Para sa kanya, ang pagbibigay ng trabaho sa mga taong naninirahan malapit sa hotel niya, ay isang pamamaraan ng pasasalamat niya. He may be bad sometimes, but he's different when it comes to business. He compensates his employees well, lalo na kung alam niyang deserve naman yun ng tao. His meeting with the mayor turns well. Mukhang magkakasundo sila ng mayor na ito. Umabot din ng 1 oras ang meeting nila, kaya hindi na siya makakasaglit kay Camilla. Tatawagan na lang niya ito. Nakailang ring din ang cellphone nito bago sinagot. Hello, narinig niya ang boses ng dalaga. Hi Camilla, sorry kung hindi mo nakita masasamahan ngayon dyan. I'm on my way to the airport. Sasanduan ko lang ang mommy. But don't worry, I'll be back soon. Take care always, and don't skip your meals, okay? Mabigat ang loob niya na iwan ang dalaga, ngunit magtatampo naman ang kanyang mommy kapag hindi niya ito nasundo. Tinapunan niya ng tingin si Benjamin na katabi niya sa backseat. Tumaas ang sulok ng bibig nito, habang may sinusupil ng ngiti. Amusement was visible on his face. Inambahan niya ito ng suntok tsaka pinandilatan ito. You don't have to worry about me.
Ikaw ang dapat mag-ingat dahil nasa biyahe ka ngayon. Take your time with your mom. Matagal din kayong hindi nagkita. Nandito lang naman ako, tugon ng dalaga sa kanya. Nang matapos ang usapan nila ng dalaga, hindi pa rin mawala-wala ang mapanudyong ngiti ni Benjamin. Kapag hindi ka pa tumigil dyan, itutulak kita palabas ng sasakyan ko, sikmat niya dito. Sasakyan ko to Logan. Kaya ikaw ang itutulak ko palabas, sabi din pabalik ni Benjamin sa kanya. Bakit ba naging kaibigan kita? Nakakairite ka namang kasama. Ako lang kasi ang nakakatiis sa ugali mo. Nagtataka nga din ako kung bakit pinagtatiyagaan pa kita. May ibang kumpanya naman natatanggap sa akin. Matalino din ako at gwapo, iling-iling nitong sabi. Ngiting aso ang loko. Tawa lang siya ng tawa dahil sa kalokohan nito. The long drive to the airport was not boring, thanks to Benjamin. He's just lucky to have him around. Ilang sandali pa at nasa airport na sila. Agad na niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Nagkagulatan na lang din silang magkakapatid, dahil naroon din si Conrad at si Larson. Mukhang si Zylan lang ang wala. Ewan nila kung nasa ang lupalop ng mundo ito ngayon. Bigla na lang itong nawawala tapos susulpot din bigla na parang kabute. Ma naman, sabi mo walang susando sayo. Ang dami na namin dito ah. Maktol ni Larson. Oo nga, ma. May ginagawa din ako sa bar ko kanina. May malaking event kami mamayang gabi. Si Conrad yun. Akala mo batang nagdadabog? O siya, magsilayas na kayo. Minsan ko na nga lang kayo makita eh. Si Zylan nga, wala pa. Kung buhay lang ang inyong ama, hindi ko na kayo aabalahin pa. Malumanay na sabi ng kanilang ina. Mukhang nagtatampo na nga ang kanilang ina. Kapag ganon na ang tono nito, wala na silang magawa kundi sumunod dito. Kung sa bagay, sobrang namiss din nila ito. Isa-isa silang niyakap ng ina nila. Panay din ang maktol nito, habang panay ang tanong kung nasaan na si Zylan. Kanya-kanya silang nagpulasan papunta ng sasakyan, nang mag-umpisa na itong maglitanya. Their mom can be savage sometimes. Mom stop it. Maktol ni Conrad habang walang tigil ang ina sa kasasalita. Si Larson naman ay naglagay ng headset sa tainga, at parang wala nang pakialam sa kanyang paligid. Oh my God mom! Natatawa siya sa itsura ni Conrad habang kinukulit ng kanilang ina. Ayaw na ayaw pa naman noon ang kinukulit siya. Hinayaan niya ang dalawa kaysa siya naman ang kulitin. Iyon naman pala eh. Kung ayaw ninyong kinukulit ko kayo, mabuti pang mag-umpisa na kayong maging matino. And then maghanap kayo ng babaeng papatol sa inyo, at bigyan niyo ako ng apo sa lalong madaling panahon. Nakakakonsumi kayong lahat, lalo ka na. Baling ng ina sa kanya. Tigil-tigilan mo na iyang pambabae mo. Nas apo nito ang noo. You should relax mom, kararating mo lang pero nagpapaka-stress ka na agad. The wrinkles, remember. Logan playfully winked at her mom. Wala akong pakialam sa wrinkles na yan. Kayo naman ang dahilan kung bakit nagkakaroon ako noon eh. Mga pasaway. Mom, ang ingay mo. Bulong ni Conrad. Hindi nito napaghandaan ang sunod na ginawa ng kanilang ina. Nahagilap nito ang isang tissue sa dashboard, at dagling ibinato rito. Sapol si Conrad sa mukha. Mom, shut up you all. Nagkatinginan silang tatlo. Shut up daw eh. Nagkatawanan na lang silang magkakapatid. Naging masaya ang reunion nilang mag-iina. Si Zylan lang talaga ang wala. Tinatawagan nila ito pero palaging out of reach ang numero nito. May alam ba kayo kung nasaan ngayon ang bunso ninyong kapatid? Malilintikan talaga yun sakin kapag nagkita kami, o sisa ng kanilang ina. Nagkibit balikat lang si Conrad, ma, alam naman natin na busy yun sa trabaho niya. Tsaka, matanda na yun. Matatanda na nga kayo pero sakit pa rin kayo sa ulo. Tsaka kailan ba kayo mag-aasawa? Lalo ka na Logan, 29 ka na. Bata pa ako ma. Tsaka ikaw ang unang makakaalam kung mag-aasawa na ako, sagot ni Logan. Siguraduhin mo lang, gusto ko na ng apo. Alalahanin ninyong matanda na ako kaya bago man lang ako mamatay, makita ko muna ang magiging apo ko mula sa inyo. Pinanangkitin siya nito ng mata. What? Tanong niya ulit nang makitang nakatitig pa rin ang kanyang ina sa kanya. Gusto ko ng apo Logan, ngunit pakiusap lang. Ayoko ng madaming panganay ha. Baka mamaya sa kagustuhan mong mabigyan ako ng apo, ay puro panganay ang maibigay mo sa akin.
Sinasabi ko sa'yo, naku. At dahil katabi niya ito, madali nitong naabot ang kanyang tainga at piningot iyon. Hawak niya ang nasaktang tainga. Kahit kailan talaga, mabigat ang kamay ng kanilang ina, kapag naiinis ito at dinidisiplina sila. Kaya hindi mawala ang takot nila dito, lalo na noong kabataan pa nila. Maski naman ngayon na matatanda na sila, takot pa rin sila rito. That won't happen, Mom. Tugon ng binata, pilit inilalayo ang tainga sa ina. Nakasimangot ito sa kanya. Aba, hindi malabong mangyari yun, Logan. Sa dami ba naman ng mga babaeng kinakalantari mo, imposible namang hindi mo ginalaw ang mga iyon. Ako ngay huwag mong pinagsisinungaling ang bata ka. Napangiwi siya sa sinabi nito. Is it fine to talk about my sexcapade here? Ngayon talagang kumakain tayo, Mom. Sige mamaya, pagkatapos nating kumain, magtungo ka ng study room, at doon tayo mag-uusap. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng ina, habang nagsasalita ito. Kapag kuwan ay binalingan nito si Benjamin. Benjamin. Yes po, tita. Natuon ang pansin nilang lahat kay Benjamin. Sa tingin mo, may bago bang pinopormahan na babae itong si Logan? Nako tita, may nililigawan na po iyan, kaya lang ay duda po ako kung mapapasagot niya eh. Kaya malabo pang ikasal yan, sabad ni Benjamin. Masama ang tingin dito ni Logan. Bakit nandito ka? Family ka ba? Sinaway naman siya ng kanyang ina. Akmang pipanggutin siya nito sa tainga, ngunit nakatayo na siya, at inilagay ang pinagkainan niya sa kusina. Logan, ikaw ang maghugas ng plato. Kayo naman, turo nito kina Conrad, Larson at Benjamin, ligpitan niyo lahat ng pinagkainan natin at ibigay niyo kay Logan. Tawa ng tawa ang mga loko. Talagang hindi pa din nagbabago ang kanyang ina. Noong mga bata pa silang magkakapatid, kahit na may kasama sila sa bahay, tinuruan sila ng kanilang mga magulang na maging responsable. Abalang-abala siya sa paghuhugas ng plato, kaya hindi niya namalayan kung ano ang pinaggagawa ng tatlo sa kanyang likuran. Naaabutan niya ang mga ito sa sala na tawang-tawa sa pinanonood sa cellphone ni Benjamin. Kuya, ang gwapo mo dito. Sexy ng puwet mo habang naghuhugas ka ng plato, pang-aasar sa kanya ni Larson. He heard a chuckle from Conrad, habang itinuturo nito si Benjamin na siyang may pakana ng lahat. Akin na yan. Hiyaw niya kay Benjamin. Burahin mo yan. Baliw ka talaga. Hindi pwede, i-upload ko pa ito. Para lalo kang maging sikat, ganting hiyaw ni Benjamin, habang nagtatakbo palabas ng bahay na akmang aagawin niya ang cellphone dito. Patay mali siya naman si Conrad at si Larson habang sinusupil ang mga ngiti. Hindi na nila nagawang makabalik ng Batangas ng gabing iyon. Nakiusap kasi ang kanyang ina na samahan niya ito sa isang fundraising event ng kaibigan nito. Hindi na siya nakahindi rito. Kadarating nga lang nito, busy agad. The event was for the street children. Lahat ng maiipon na pera ay para sa mga batang nasa ampunan, kung saan ang kanyang ina ang isa sa mga major benefactor. Napakaraming tao, halos kilalang mga mukha ang lahat ng nakikita ni Logan. Models, socialites and powerful people in their chosen field. Realization came to him. He can never avoid fame with the kind of business that he have. But if given a chance, he wanted to have a more quiet and subdued lifestyle. Nakakapagod din minsan makipagplastikan sa bawat taong nakakasalamuhan niya. Hindi kasi siya nagtitiwala ng basta-basta sa isang tao. Nagpaalam muna siya panandalian sa kanyang ina, upang magpahangin sa labas. Pakiramdam niya, hindi siya makahinga sa loob. Bigla niya naisip ang dalaga. Lord, how he wanted to be with her right now. Anong uri ng virus kaya ang damapo sa kanya, at ganun na lang ang pagkakagusto niya sa dalaga. Nasa ganun siyang kaisipan nang biglang may yamakap sa kanyang likuran. Then, he saw Veron. Logan watched the beauty in front of her, isang lalaking impotent lang ang hindi mapupukaw sa harap ng babaeng ito. Nagtataka nga siya kung bakit wala itong epekto sa kanya ngayon. Agad niyang binaklas ang mga braso nitong nakapulupot sa kanya. What else do you want, Veron? He said brutally to her. Ayaw na niyang bigyan ito na maling impresyon. Iniiwasan mo ba ako? Tsaka bakit hindi ka na nagpupunta sa kondo ko? Miss na kita, wika nito sa nagtatampong tinig. Perhaps, I want another woman in my life. Don't you think so?
Naglakad na siya palayo dito. Naningkit ang mga mata ni Veron doon. You heartless bastard. Ginamit mo lang ako. Isang tawa ang pinakawalan ng binata, at itinaas ang dalawang kamay. Guilty as charged. Pero alam mo naman sa umpisa pa lamang, kung ano ang namamagitan sa ating dalawa. We shared something, hanggang doon lang yun. Baliw ka. Makahanap ka sana ng katapat mo. Halata ang galit sa mga mata nito habang papalayo sa kanya. Pagkatapos ng naging pag-uusap nila ni Veron, ay naglakad na siya papasok sa loob, upang sunduin ang kanyang ina. Hindi na niya kayang pakisamahan ang mga tao sa paligid niya. Right now, all he wanted was to be with Camila. Tatawagan na lang niya ito mamaya pagka-uwi niya. Maghahating gabi na din nang umuwi sila. Buti na lang at pumayag na din ang mommy niya na umuwi na sila. Pagod na rin ito, dahil pagkatapos nilang mag-early dinner kanina, mahigit 1 oras lang itong nagpahinga at dumiretso na sa fundraising event. Nagdadalawang isip siya na tawagan si Camila. Baka tulog na ito. Nakakahiya naman kung gigisingan pa niya. Ngunit hindi talaga siya makatiis, kaya't hindi na niya namalayang tinatawagan na niya ang dalaga. Nakadalawang ring din bago sinagot nito. Hello, sagot ng dalaga sa kabilang linya. Camila, bahagya pang naghikab. Napangiti ang binata nang marinig ang tinig nito. Hello, I'm sorry to wake you up. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Namiss kasi kita, paglalambing niya sa dalaga. Miss daw, kung hindi ko lang alam na madami kang kasamang babae dyan. Sagot nito sa mahinang boses. Panay pa rin ang hikab nito. Maraming ang babae ang nandito, pero ikaw lang ang gusto ko. Huwag kang mag-alala, nagbago na ako para sa'yo. Sige, sabi mo kailan pala ang balik mo? Hindi na napigil ang magtanong ni Camila. Namiss na din kasi niya ang binata. Andyan na kami bukas ng gabi. May kailangan lang akong asikasuhin dito, tapos babalik na kami dyan. May gusto ka bang pasalubong? Tanong niya rito. Excited na siyang makita ang dalaga. Bahagyang bulong na lang ang narinig niya mula sa dalaga. Napailing na lang siya. Mukhang tinulugan na naman siya nito. I love you babe, pahabol niyang sabi kay Camila kahit mukhang hindi na ito makakasagot sa kanya at nakatulog na. I love you too baby. And then, he froze. Did he heard it right? He tried calling her name, subalit ang mabining paghinga na lang nito ang kanyang naririnig. She said I love you too, loud and clear. He stood there, frozen to death. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, dahil sa sinabi ng dalaga. Hindi siya makahinga ng maayos at para bang pinangangapusan siya ng hininga. Parang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso.